Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Wag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.' Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kayo po ay dumalo ng misa kahapon, ang ating ebanghelyo ay nagpapatungkol sa pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga disipulo ng panalangin. At ano po yung panalangin itinuro sa atin ni Jesus? Ama namin. At ipinapaalala ng panalangin ng Ama namin na meron tayong amang nasa langit na patuloy na gagabay, patuloy na magbibigay sa mga pangangailangan natin sa ating buhay. Pero mga kapatid, ano nga ba talaga ang panalangin? Marahil sasabihin ng ilan, ang panalangin ay mga salita patungkol sa Panginoon. Mga salitang paghingi natin ng ating mga biyaya, ng ating mga pangangailangan, ng pagpapala mula sa Diyos. Ganyan ang tingin natin sa ating panalangin. Pero mga kapatid, sa araw na ito, tila merong ipinapaalaala sa atin ang Diyos na ang panalangin ay hindi natin binabago ang pag-iisip ng Diyos, hindi natin binabago ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, kundi ang ating mga puso bukas sa kung ano ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Ganyan ho ang panalangin. Baka kasi ang isipin ng iba, Father, nagdadasal ako, pero parang hindi dinidinig yung aking dasal dahil iba yung natanggap ko. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya na nagmumula sa Diyos ay biyaya na kanyang kagustuhan para sa atin. At kapag ito ay kagustuhan ng Diyos para sa atin, naniniwala tayo na ito ang pinakamabuti, ito ang pinakamaganda. Pero minsan sa puso natin, kapag tayo ay nananalangin, minsan ang gusto natin, yung sarili nating kagustuhan ng masunod. Kaya nga minsan nagdadamdam tayo sa Panginoon. Panginoon,
Pinalangin ko naman na maging malusog yung aking pangangatawan. Bakit ako nagkasakit? Panginoon, pinapanalangin ko naman na yumaman ako sa buhay na ito, maging maginhawa ang buhay ko. Pero tila parang lalo pa ako nagipit. Panginoon, ipinagdadasal ko naman na magkaroon ako ng hanap buhay. Pero tila may mga pagkakataon na mas lalo pa tayong nahihirapan dahil wala tayong hanap buhay. Pero mga kapatid, ang ipinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito, huwag mapanghinaan ng loob. Dahil ang tunay na lumalapit sa Kanya, tunay na lumalapit sa Diyos, ay lagi niyang pagkakalooban ng biyaya. Biyaya mula sa Diyos, at ang biyaya mula sa Diyos ang pinakamaganda at nakabubuti para sa atin. Kaya nga sa bandang dulo ng ating ebanghelyo, ano ang sabi sa atin ng Panginoon? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Dahil may isang bagay pala na hindi matatanggihan ng Panginoon sa ating panalangin. May lagi pala siyang ipagkakaloob sa atin, sa ating mga hinihingi sa Kanya. At ano po yun? Ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin na tanggapin ng buong puso ang biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ang buong pusong pinagkakaloob sa atin ng Diyos na Kanyang biyaya at pagpapala. Kaya mga kapatid, kung sa tingin mo, hindi dinidinig ng Diyos ang iyong panalangin, huwag kang manghina ang loob. Huwag kang mawalan ng lakas. Bagkus, tandaan mo, ibinibigay lagi sa iyo ang Espiritu Santo upang ikaw ay lumakas, upang buksan ang iyong mga puso, ang iyong pag-iisip na tanggapin ang biyayang nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, lahat ng ating panalangin, dinidinig ng Diyos. Lahat ng ating panalangin, sinasagot ng Diyos. Pero tandaan natin na pagsalapit natin sa Panginoon, hindi natin binabago ang pag-iisip ng Diyos. Dahil ang panalangin ang nagpapabago sa ating mga puso sa tulong ng Espiritu Santo na tanggapin ang kagustuhan, pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Mga kapatid, patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Dahil sabi nga ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at ang pinto sa binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Ang Diyos ay tunay na mapagbigay. Ang Diyos sumasagot sa ating panalangin. Lumapit tayo sa Kanya. Buksan ang ating puso. Hilingin ang gabay ng Espiritu Santo na tanggapin ang biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Amen.